Hey, so magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung notification. Okay, so doon sa mga lahat ng mga empleyado natin, mga delivers. Okay, so mga full-time employee o na kahit OFW. So dito sa pamilya natin sa Pilipinas. So isang bagay na dapat meron tayo para hindi tayo masyadong mabaon sa utang, then maging maliwalas din ang buhay natin. So, ang suggestion ko ganito, dapat meron tayong daily income. Right? So, i-desire natin or i-plan natin na magkaroon tayo ng daily income. So, unahin natin sa mga empleyado. For example, ikaw ay full-time teacher, full-time sa munisipyo or sa ka man nag-work. So, full-time worker ka. So, dapat pilitin natin na magkaroon tayo ng additional source of income sa pamagitan ng daily income. Kasi ang daily income, iba kasi pag meron kang daily income. Let's say, for example, kumikita ka ng additional income ng net mo ng, let's say, 300 a day or 200 a day. So, malaking bagay din yan. So, hindi lahat dun mo kinukuha sa yung sweldo, di ba? Like, for example, ito, siguro ko kanina, napin natin, ano ba yung mga daily income na dapat meron tayo? Okay, so para makatulong naman sa lahat ng mga full-time employee, alright? So, eto, for example, lalo sa mga teachers, ito, sa mga teachers, common to So, magkaroon tayo ng daily income like, bibili ng tricycle, di ba? Pampasada, di ba? So, at least kung meron kang kahit dalawa na, doon tricycle, kumikita ng 200 or 150, so, meron kang 300 a day. So, meron ka ng pambili ng ulam, pambili ng ibang expenses na daily. Okay? So, para yung income mo, kung meron kang isang solid na gustong gawin, pwede. Diba? Like, pwede mo nang pang if you're starting your investment or kaya naman ay your business, so, pwede yan. Okay? So, ano pa ba mga daily income na nandito sa akin? For rent. So, for example, for rent ng chairs and tables. Okay? Videoke. Ano pa ba? Billiards. Alright? So, yun yung mga for rent or kaya van for hire. Kung kaya mo, kung meron kang pera na pambili, so at least meron kang daily income. Diba? So, ano pa? Online seller. So, maging online seller tayo. Kung nakapagbenta ka ng 2 item a day, so meron kang kumita ka naman 50. So, yung pwede mo siyang panggastos. Diba? So, ano pa po? Yan. Retailer, like, kung meron ka sari-sari store, bigasan sa side or di ba? So, pwede mo nang magkaroon. Hindi sabihin, no, what I'm trying to say is hindi tayo nahihirapan sa panggastusin natin araw-araw. So, kaya para hindi na tayo nangungutang, kung sa kanino tayo lumalapit pag kinuha ng pambili ng ulam, pambili ng bigas, di ba? So, pwede rin lang gawin mo overrun, di ba? So, sa pwesto mo lang naman yan, meron kang overrun business. Okay? So, delivers, ayan, mga paraan. Mamaya na natin. Lobat na tayo eh. Part 2 na lang sa mga OFW. So, ang goal mo, dapat, kung ikaw ay full-time employed, magkaroon ka ng, okay, magkaroon ka ng daily income para hindi mabaon sa utang at makaipon ka, maipon a certain percentage of your salary, maipon mo. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin para sama-sama tayong mabago at umulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go.